ta dire alas 11:02 na diyan nagyud nga atong bisita ang igsuon ni siya sa Senate President nga si Senator Sherwin Gatchalian, si SB Sherwin, o niya siya karon ang Department of Social Welfare and Development Secretary. Kuyog po niya ang kani mo kanunay na kong mabunog sa interview. Senator Shalene Lucero. Atong i-welcome si Secretary Rex Gatchalian. Secretary Rex, good morning po. Welcome to the show. Oka, magandang umaga, and magandang umaga rin sa lahat ng nanonood and nakikinig sa inyong programa. Thank you for having me. Sir, sa tingin ng taong bayan, lahat ng Pilipino, kayo po ang pinakamabait, matulungin, pinakamayaman dahil lahat ng Hindi tao naman mayaman. hindi nandyan sa iyo ang puntil eh. Lagi kayo namimigay ng tulong. Kaya ito si Region 7 siya rin ang namimigay ng tulong, sir. Salamat po sa tulong niyo. So, Well, hindi ko personal yan na pera. Pera yan ng taong bayan. Nasa Department of Social, nasa DSWD lang siya. Pero this is the Department of the Poor, the Marginalized, and the Vulnerable. So talaga mandato namin tulungan yung mga nangangailangan. And hindi lang the poor. Actually, bawat Pilipino na merong krisis na pinagdadaanan, whether it's medical, pagpapalibing ba yan, everybody is welcome to come to the office so that we can help them. So, Secretary, ano po bang itinerary niyo po dito sa Cebu? Okay. Mayroon na kayong libreng walang gutom na kusina. Although hindi pa kami nakapunta doon kasi mukhang mayroon naman kaming kusina, hindi rin kami ginugutom. Well, Lahat alam po nyo, ba yun? Oka, everybody's welcome to come visit the kitchen. No? Bukas siya every morning for breakfast and then for lunch. Ang dream kasi ng ating Pangulo at ang marching order ng ating Pangulo, PBBM, wala na dapat na gutom by the time he finishes office sa 2028. So, itong mga kitchen na to, soup kitchen to, we're planning to open, so may tatlo na tayo. Pasay, Cebu, Zamboanga City, and then we're looking at another 3 more before the end of the year, and hopefully by middle next year 12 all in all. We're looking at mga cities na mataas ang incidence of involuntary hunger. Meron Wow. yang talaan eh. The concept there is it goes both ways. It provides certainty sa mga pamilya na nakakaranas ng kagutuman. Mahirap kasi yung nangangamba ang ating mga kababayan, where will they get the next meal? Pero at the same time, matagal nang may batas about food wastage. Yes. Dapat So po yun. mga restaurants, mga hotels, tinatapon lang. So instead, ibibigay na lang nila sa kitchen, at least yung malinis pa, and then we'll serve it to those that really need food. So, sir, bago po tayo tumuloy dyan, marami. In fact, kahapon, tumawag po kami ni Director Shalene para ipa-explain ko po sa ere. Maraming nagtatanong na ano po ba, bakit hindi sila nakasali sa lista ng uplift program? Ano po yun, sir? Bigyan mo kami ng, although si Ma'am Shalene ang aming sisihin dito kung marami pang hindi nakasali sa Hindi, lista. let's Sir, siguro give us the... i-explain muna natin ano yung uplift Yes, sir. program. Yeah, go ahead, sir. Ang dun sa State of the Nation address ng ating Pangulo, may binanggit siya na tinatawag na uplift assistance. Yung uplift assistance, tulong pinansyal yan na ibinibigay natin sa mahihirap, sa mga near poor o yung malapit na, yun nakatungtong lang ng konti, magiging mahirap na, nakatungtong lang ng konti sa poverty line. At saka yung mga low wage earners sa SSS. So ang story niyan, dahil tumataas ang presyo ng bilhin, hudyat na lang ng kaguluhan sa Middle East, sabi ng presidente, kailangan maprotektahan natin yung mga vulnerable natin na pamilya para hindi sila lumalim sa kahirapan or hindi sila mahulog sa kahirapan. O sabi kasi ng alam niyo yung PIDS, 'di ba? Yung yung think tank ng gobyerno, yung Philippine Institute of Developmental Studies. Sabi nila, in the next 6 months, kung tumuloy pa tong inflation dahil sa gulo sa Middle East at wala tayong gagawin, 1.2 million na pamilyang Pilipino ang lulubog sa kahirapan. Totoo po yan, sir. So sabi ng presidente, kailangan gumalaw Higit pa tayo. yata eh. We hear you, we understand na ang ating mga kababayan nahihirapan. Kaya linabas tong uplift assistance. 3 klase siya. Unang group, yung mga 4-piece beneficiaries natin and yung mga food stamp beneficiaries natin, 3.5 million yan, lahat sila nakatanggap na ng tig 2,000 pesos sa kanilang mga ATM account. One time lang yan. The second group, ito yung mga mahihirap natin na kababayan na hindi 4-piece kasi wala silang mga anak. Pero mahirap sila. And kasama na rin dyan yung mga near poor. Ano ba yung near poor? Those people that are making 17,000 pababa.
Hindi lalagpas ng 17,000. Meaning, they're not poor, but they are in danger of becoming poor. One sickness away, one death away from being poor, or one crisis like this away. Secretary Rex, sandali po, yung 17,000 na sinabi mo, Pesos. yung accumulation ng income sa Monthly. Mag-asawa? Monthly. No. Per person. Per person? Per person. Medyo malaki yan sa probinsya. Now, galing yan sa Statistics Office sorry. Tama ka pala. Household yan. Household. Household. Okay, Tama, okay. household yan. Tama ka. Tapos, the third group are low-wage earners ng SSS. Ito naman yung mga sa listahan ng SSS, they don't make, ang monthly salary credit nila, mga 20,000 pesos. Hindi lalagpas ng 20,000 pesos monthly salary credit. So, yung group 1, tapos na yon. Credit na. One time na 2,000. Yung group 2 at group 3, tig to 2,000 pesos yan from July till December. Okay. So, balik na tayo dun sa original question. Yung listahan, saan ba nanggaling? Hindi nanggaling sa politiko, hindi nanggaling sa amin, kung hindi galing sa Philippine Statistics Authority. Tandaan natin, yung PSA, meron silang every 2 years, they do a survey Survey, yes. ng income. It's called the CBMS or the Community-Based Monitoring System. Monitoring. So this time, para walang masabi na politicize yung listahan, PSA ang nagbigay sa amin ng listahan. Sabi nila, sir, bago tayo sa Yeah. kasi yung actually last week pa itong nagtatanong, ngayon marami rin nagtatanong, sir. Hindi pala kasi ang DSWD sa aming lugar kagaya sa teritoryo ni Director Salane ay hanggang validation lang po ba sila? hanggang validation and payout Hindi lang kami. hindi pala ang politiko o kapitan ang naglilistahan ng mga beneficiaries nito? Wala. No interference from anybody. Hinango yan or kinuha yung listahan from the CBMS or the Saturation Survey of PSA. At ang DepDev, yung dating NEDA rin ang nagbigay sa amin, sino ba doon ang poor at near poor. So, ito explain ko sa mga tao. Pag wala kayo doon sa listahan, hindi sa ayaw namin sa inyo. Kung hindi, wala lang kayo doon sa CBMS. For many reasons. Baka nung nag-survey, wala kayo sa bahay. Wala sa bahay. Meron rin daw na mga pamilya nung time na yon ayaw mag-participate. Ayaw magpa-survey. They refuse. And it's the right. Pero ito na nga ang panawagan ko sa mga kababayan natin dito sa Cebu, no, to the Greater Cebu community. Next year, 2027, may CBMS or may pa-survey ulit ang PSA. PSA. I'm asking all of you to please participate. Meaning, pag kinatok kayo, give your information. Kasi minsan, nakakatamad ang haba ng listahan eh. Di ba yung tanong? Pero minsan, kung walang tao, minsan may nagtatanong na taga-PSA. Dating NSO yan, di ba? National Statistics Authority. Pag nagtatanong sila, ayaw sagutin eh. Minsan naawa nga ako sa yung mga, ano ba yung tawag nila? Yung mga Enumerator. Yeah. Ayaw sagutin, nakakaawa, di ba? Napapagalitan minsan, nahahabol ng aso. Pero kaya nga, ang panawagan namin, sana, pagka kumatok na sa bahay nyo, sumagot na tayo and let's give accurate information. Para next time around, kasi nasa batas yan, next time around may mga assistance from national government, doon na lang kami kumukuha ng beneficiaries. Hindi na kami kumukuha ng beneficiaries anywhere. Doon na lang. So, sir, itong kung sakaling 20,000 pababa, mayroong sa Yung sa SS naman, nakabase po tayo. Paano yung walang SSS? Dapat mas theoretically speaking, dapat na-shoot na sila doon sa group number 2. Dapat na lista sila as poor or near poor, dapat na sa CBMS. Kasi ang assumption o presumption natin, dapat na-saturate ang buong bayan yan. Kasi supposedly, sinuyod yan ng PSA. So if you're not in group number 3, you should be in group number 1 or group number 2. So, Kasi remember, 7.5 million households to. So marami-rami itong coverage natin. so ibig sabihin, sir, from July to December, ilan po ba yung 7.5 million pamilya yon? So, buwan-buwan po ba silang makatanggap? Kasi yung Group 1, yung sa 4-piece, isang beses lang. isang beses lang. Kasi mayroon silang monthly. Yes. Yeah. Yung group 2 at group 3, buwan-buwan, they will receive 2,000 pesos from July to December. Now, let me explain. Marami nagtatanong, bakit 2,000 pesos? Sabi ng mga ekonomista sa PIDS, no, yung think tank ng gobyerno,
ang average na nawawala sa spending power, purchasing power ng mga kababayan natin during this very difficult period ng energy emergency, mga 700 pesos to 1,200 pesos. So meaning yan yung nagdi-diminish. Kasi yung halaga ng piso mo, Because nasa of 80 inflation. na lang yata. Oo, because of sa inflation. So, ang halaga na lang ng piso mo, mga, in some cases, mga 700, 7 centavos. Opo. So, kaya 2,000, that should give them, mababalik natin yung spending power nila at may sobra pa kung sakaling tumaas yung inflation. Alam ng Pangulo natin na our people are hurting, our people are facing challenging times, mataas ang presyo ng bilihin. Kaya nga agad-agad na dinisenyo tong programa na to at ipinabigay sa DSWD para mapamahagi kaagad. So, ibig sabihin, Secretary Rex, itong yung Group 2, kung Yes. sakaling, wala bang chance, nandiyan kami pero tinanggal. Ba't kayo Upon the tatanggalin? validation of the... No, we do not remove. The only time siguro tayo na may extreme, very extreme, yung biglang nagbago yung buhay mula. Kasi remember, the survey was 2023. Yeah. Paano pag biglang gumanda sobra yung buhay Oo. in the span of 2 years? Kaya- Then that's when you will be removed. Pero, that's very extreme. Halos wala kaming ganyang Kasi cases. nagreklamo yung kapitbahay niya, bakit silang mayaman, binigyan kami, hindi. Yun na gusto So, namin. DSWD ang ano. No, yun na nga. Masakit sa amin yan. Oo. Gusto namin paliwanag. Una po, hindi kami ang gumawa ng listahan. Walang politiko PSA. rin na gumawa ng listahan. Pangalawa, bakit merong mga tao na hindi kasama sa listahan? Baka nung nag-survey ang PSA, wala kayo or hindi kayo nag-participate. Pangatlo, bakit biglang may malalaking bahay binibigyan? Binibigyan niya. That's where the validation comes in. Kaya- Gusto namin makita kung nagbago ba yung antas ng buhay. Pero very extreme yun. Pero meron din 1 or 2 cases na balay mo, nag-abroad in the past 2 years, nakapag-ipon, gumanda yung buhay. Kasi remember, 2023 tong survey na to. Kung nung 2023 mahirap ka, mayroon rin namang chance na baka gumanda yung 24, buhay. 25. Yes. Kaya, nanalo sa luto. Ganun Yan, na. isa yan. Or may mga cases talaga yung very extreme but may mga cases nag-abroad yung anak, then nakapag-ipon in 2 years. Nakapangasawa ng apam. Isa pa yun. Isa So but very extreme yan. So, pambihirang mangyari, pero posible mayroon. Posible. And that's why I'm explaining na 2023 pa yung CBMS na yan o yung survey na yan. So in 2 years and a half, maaaring may nagbago So, sa ibig buhay sabihin, nila. Secretary Rex, walang exemption dito. Hindi nanggaling sa DSWD ang exemption dahil siya po isang barangay official, pero nasa CBMS siya ng PSA. Siya po isang barangay official, nasa siya, sa gobyerno, pero sa PSA, near po siya, sa CBMS. Well, ang importante doon may validation stage naman tayo. So, makikita ng local social workers at ng social workers namin kung baka nga in that time period biglang na-employ sa gobyerno. So, hindi na siya pwede dapat niyan. So, that's why we have a validation stage. Pero ilang buwan o linggo yung ang validation, mabilis lang prior- yan. Mabilis prior yan. sa Same day. Same day. Same day. Nasa gobyerno na to. Wag na. Huwag na. So, hindi talagang itanggihan ng mga Yes, we will explain. paymasters. We will explain. I see. So, sir, dito tayo. Walang gutom program. Mayroon tumatanggap. Minsan si Director Salin mag-explain dito. Walang gutom program, may monthly. Di ba, meat yun, ma'am? Meat at bigas? Dalawa yan. Dalawang walang Yeah. gutom kasi. Let's clarify. Yeah. May walang gutom the kitchen na pinag-usapan natin kanina, yung soup kitchen natin, na everybody's welcome. Meron ring walang gutom food stamps. Yes. Yung food stamps, meron silang parang mga ATM card na niloloadan ng 3,000 na food credit. Hindi pera, food credit. Then they go to the small agriculture co-ops or farmers co-ops na ina-credit natin, and that's where they pick from a list of allowed food lang. Ibig sabihin, walang asukal, walang alak. They buy lang carbohydrates, 50%, 30% na protein, 20% na dietary fiber. Ibig sabihin, gulay, protina, at carbohydrates. Hanggang dun lang. And 3,000 yan monthly na food credits. Ang layunin naman yan, again, wakasan ng kagutuman. Ang mga beneficiary niyan, 750,000 nationwide na ang tawag naman, food poor. Ito yung mahirap sa pinakamahirap. Hindi na to kumikita ng lalagpas sa 13,000 pesos kada buwan. So you can imagine, ano bang mabibili pa sa 13,000? So the goal of the program is to end hunger. So, sir, yung food, yung walang gutom. Pero, paano?
welcome po ba siya sa kusina na walang gutom? Yung walang gutom kitchen is open to everyone. So, Alam mo, ibig sabihin, kinikwento pwede sa rin siyang akin- kumain doon. Yes. Yung- Kasi soup kitchen yan. Ha. Alam nyo, ang goal ng soup kitchen natin is to provide dignity. Napakahirap yung nagmamalimos ka para sa pagkain. Opo. Napakahirap yung dumadaan araw-araw, yung anak mo hindi mo napapakain 3 times a day. So we want the greater community of Cebu to know that there is a soup kitchen. Parang nakikita nyo to sa US, di ba? May ganun rin sila. Pero at the same time, sa food kitchen natin, food bank rin to. So we get donations from mga excess na mga iba't ibang mga organization na gusto mag-donate. We also Mag-donate. take those. So also. mostly yung mga pagkain dyan na niluluto natin mga chef natin, mga donations. No, from meron different- tayong sarili natin, pero meron ring donation. So it's a combination of both. So ibig sabihin, sir, yung mga programa sa DSWD, ang daming trabaho, ang daming programs, kulang sa tao. Sa tingin ko lang po kasi alam namin yung DSWD lalong-lalo na kung may sakuna, yung parating na may bagyo, yung mga baha, laging handa ang DSWD. Paano nyo ginawa yung paghahanda habang namimigay din kayo sa mga beneficiaries na mga tulong o mga ayuda? Paano nyo gawa, sir? Wala ba kayong request na kailangan tayo mag-add ng additional people? Kasi sa narinig namin dyan, maraming nagbo-volunteer lang eh. Yeah. Wala ba tayong Well, volunteers are always welcome, no, in all our operation kasi remember, social welfare and social development is a nation-building effort. So, halimbawa, sa Walang Gutom Kitchen, we are always welcoming our people, our community that wants to do service, di ba? Now, during naman calamities, minsan may nagvo-volunteer sa repacking center natin sa Mandaue. But paano natin ginagawa? Una, the hard work of our 40,000 na angels in red vest. Yan yung mga social workers natin and development workers. Talaga masisipag mga empleyado ng DSWD. Wala nang tulog yung mga yan. They work on weekends. Pinagkakaya namin kung anong kakayanin. Siyempre, we always have a request sa DBM for more positions. Pero alam rin naman natin na may mga iba pang department that's also asking. Basta kami, we try to make do with what we have. And ako, I'm very proud to be leading a department of 40,000 dedicated, compassionate, loving, altruistic na mga angels in red vest. Tawag namin sa mga empleyado namin angels in red vest kasi kita nyo, di ba? Sa kuna, ano nakikita nyo? Yung naka-red na vest. Pagka may nag-ooperate kami ng pag-abot or in reach out for individuals and families in street situation, yung mga naka-red vest. So we want to show people that red vest is the symbol of government working to take care of the poor, the marginalized, and the vulnerable. So, Secretary Rex, yung AX, yung Assistance to Individual in Crisis Situation, marami kaming naririnig na. Kasi kalaban kami magkontra kami sa politika ng aming congressman. Kaya ang aming LGU dito, aming bayan, walang na-download na expand from DSWD dahil yung parang hinarangan ng aming congressman, sir. Let me explain. Wala namang pondo ang mga kongresista natin. Wala silang hindi nila pwede tawaging may pondo to, akin to. Walang ganyan. Good. They can only refer. Lahat tayo pwede mag-refer. O kayo dito sa public service show nyo, you can also refer pag may tumawag sa inyo, yung biglang kailangan na medical assistance, just refer. All referrals tatanggapin namin. Wala kaming tatanggihan. Hindi ko na mabilang, sir, ang hiningi namin ang referral doon po kay Director Charlene na yung mga humingi ng tulong. But yung mga LGU, sir, yung mga mayors, pwede bang, mayroon bang dinownload ang DSWD sa kanilang bayan? Maglinawan tayo. Ang social welfare po, devolve yan. Ibig sabihin, sa batas, trabaho yan ng mga local government unit. Hindi responsibilidad ng DSWD na yung pondo ng DSWD ibigay sa local government. But, we also partner with our local government units. Alam namin yung mga LGU natin, minsan maliit yung capacity nila, so hindi nila kayang sagutin lahat ng pangangailangan ng constituents nila when it comes to social services. That's why we partner with them. Pero, ganito na lang kasimple. Pagka may lumapit at feeling nyo hindi kayo type nung barangay captain or hindi kayo type ng mayor, dumiretso na lang kayo sa amin sa opisina. So, right here, right now, punta lang kayo sa opisina namin. Ang lahat ng opisina ng DSWD handang tumulong automatically. In fact, you can get the list of our offices sa official Facebook account ng DSWD. Kasi minsan ako confuse sila.
punta sila sabihin, pumunta ho ako ng munisipyo, wala raw hong pondo. Or hindi iba yung requirement. Wala ho kami sa mga munisipyo. We are not inside city halls. Yan yung local social welfare nila. Napagkakamalan kasi. Iba yun eh. Iba oh. yun. Iba rin ang DSWD. Ang mga DSWD no offices normally stand alone yan. So please, go to the official Facebook account of DSWD. Nandun lahat ng offices namin. And all you have to do, come to the nearest one. Actually, pati requirement, sabihin ko na sa inyo, isang valid ID, sana national ID yan or driver's license. And then yung proof ng pangangailangan mo. Hospital bill ba yan, the final bill? Promissory note ba yan sa hospital? Kontrata ba yan ng serbisyo ng funeral homes? That's all you need to bring. You don't need to bring so many things na. So, Secretary Rex, ano po bang mga pwedeng mo mag-qualify na humingi ng assistance to individual in crisis Ako, let's just go to situation? the very basic. One, medical. Medical, yeah. Yan, lahat tayo. Yun ang hiningi ko dati kasi Two. lagi. To burial. Wag na natin, yan yung pinaka in demand. And yan yung siguro lahat tayo, ayaw man natin, one point in our life, we will be using that. And baka isipin nyo, may kaya ako, hindi ako pwede lumapit, no? Every citizen of this country, trabaho namin paglingkuran sa social services or social welfare. As long as you come to the office. Kasi minsan, would you know, meron yung mga ngayon may kaya pero biglang nagkasakit siya so naubos yung kanyang savings. So from middle class, ngayon hindi niya mabayaran yung bill niya. You're welcome to come to the office. Hindi tayo din pinipili na kailangan mahirap lang. Everybody So, ibig in sabihin need. kahit sino. Yes. So, ibig Basta sabihin, ang crucial doon, may krisis kang pinagdaraanan. kasi nakasasakyan sila eh. Bakit nakasasakyan yun? Okay, Humingi ng tulong sa DSWD. looks can be deceiving. Like I said, meron kaming kaso, nakatira sa subdivision, yung breadwinner na stroke. Oo nga, nakatira sa subdivision, Pero pero yung pamilya, Oh. wala nang breadwinner. May ganong kaso. Walang naganap buhay. Kaya nga yan yung, remember, sinabi ng presidente sa SONA niya, there are certain families that we have to protect. Sila yung mga one death away from poverty. Or their entire life savings na ubos because of a severe sickness. May ganyan eh. Di ba? Yeah. You may think that may kaya sila, tama. Pero nagkaroon ng cancer yung yung nanay, for instance, and recurring yung bill na ubos na lahat ng savings nila. They may look like may kaya sila, pero deep inside, naubos na pala yung savings. So, wag natin husgan na, nakatira subdivision, di pwede yan. Kami, ang importante, may krisis na pinagdaraanan. Sir, dito po tayo. Kasi diretso na lang yung yung mga 80 years old, Okay. 85, 90 with 10,000. In fact, natanong ko na po ito ni Director Charlene Lucero. Pero sir, may mga nagtatanong pa rin. Paano? Paano? Bakit 86 na kami, hindi kami nakatanggap. 89 yung tatay ko, hindi nakatanggap. Sir, pakilinaw lang. Nagkataon ho na may bago ng komisyon na himahawak niyan, yung National Commission on Senior Citizens. Yeah, Hindi na ho DSWD ang may hawak ng mga expanded centenarian Yeah, gifts, yeah. pati yung Oo. centenarian gift. So ako, ang payo ko sa inyo, lahat naman may mga Facebook account, go to the official Facebook account of the National Commission on Senior Citizen para maintindihan natin yung kanilang proseso. So, ibig sabihin, sir, yung mga centenarians kasama na po dyan? Centenarian noon pa yan, 100 years old. Yeah. Diba? And then in-expand may 80, 85, Yeah. 90, 95. Lahat yan nasa NCSC na. Wala So, na wala sa na sa DSWD. DSWD Wala talaga na po, wala na po. So, paano yun? Paano sila mag-inquire? Pinakamadali, go to the Facebook account of NCSC. Doon yung makikita yung mga proseso nila. I see. Sir, dito pa. Yung Sustainable Livelihood Program. Yan, Ito, maganda yan. SLP. Marami. Doon sa Midwest Cebu, maraming na-empower na daw. Yung mga... Correct. Alam nyo, One example of this is si Mayor Aljon Jamante. In-empower niya. Hindi niya yung guidelines ng DSWD mukhang binawasan niya at mayroon siyang nag-input siya ng kanyang idea. Kaya nga parang in-empower niya yung tao. Kaya ngayon tumubo na yung kapital. Sir, paano nila ma-avail? At hindi na ba silingin kung sakaling yung income nila nauubos sa panunukli? first, hindi na natin yan sinisingil. They're grants given to our marginalized and vulnerable sector. Ito naman para sa mga mahirap natin na kababayan. Itong mekanismo na to, ginagawa natin to. Kasi remember, ang pangalan ng department, ang first name namin, social welfare, tulong pinansyal. Ang last name namin, development or social development. Ang social development means long-term programs para maiahon natin ang ating mga kababayan mula sa kahirapan. Kasi minsan, question na ano kami, na puro daw ayuda lang kami. Hindi ho.
meron ho kaming mga ibang Development programa para pang matagalan. Tinuturuan natin ang mga kababayan natin mangisda to fish for themselves. Yung SLP program na yan, grant yan, capacitate natin yung mga gustong maghanap buhay, and then ang dami ng success stories yan. Actually, Oka, I came from Siquijor. Ang purpose ko doon is to visit two very successful SLP programs there. Saan po yun, sir? Sa Siquijor. Sa Siquijor. Yung isa nasa one of the towns nasa nasa San Juan. San Juan. San Juan, tama. Yes, correct. San Juan, Siquijor. Yeah. Ang mga mananahi sila. At nakakuha sila ng grant, would you imagine, 2018 pa. And hanggang ngayon, going strong yung kanilang SLP. Diba? Isipin nyo, 2018, so Kano po ibig yun? sabihin, Sir, buhay na. that time is hindi pa region ang NIR. Hindi pa, nasa inyo pa. Si yes, RG sa amin Shalane pa. pang humawak Yeah. noon. Now, this group, they are into nagtatahi ng tela. They have around 30 members. And ang importante doon, makita mo, hindi na wala yung samahan. Hindi yung binigay mo yung pera ngayon, bukas wala na. Wala na. 2018 pa sila, hanggang ngayon, buhay na buhay pa. And the reason why I went there is to understand ano pa ang pwede natin gawin to expand their ability to make economic enterprise. So meaning, ano pa yung kakayanan nila? So ang request nila, marami pa raw kababaihan doon na gusto mag-avail ng program. So magiging rice dealers naman sila. At Nice. hog feed dealers. So ibang may mga babae naman sa community yung gagawa nun. Bakit puro babae in this group? You have to remember, yung mga kababaihan, if we empower them to put in money in the income of the family, una yung pamilya magiging two-income family. Yes. Importante yon. Hindi para safety net Hindi yan lang tatay ang hanap Oo, buhay. kung may mangyari doon sa breadwinner, at least meron kang second income. Pangalawa, it empowers women, na to decide for themselves. Na kasi may pera na rin sila. So kaya nila magtakda, hindi Parang strong kahit hindi ka na pumalik dito. Wag naman, pero ang point ko lang doon, more of hindi yung lalo na if lalo na if they're in a abusive relationship, for instance. Totoo. Yung They can stand yung on their own, exploitation and yung abuse tends to happen na wala siyang choice sa utak niya. Sa isip niya, I cannot go anywhere because wala akong pera. Pero ito, we're empowering them So kaya niyang tumayo sa kanyang sarili. kung sa ganong situation. So, that's one. Yung pangalawa naman, gumagawa sila ng cassava chips. Yung Paano yun, sir? maraming cassava dun eh. So, they were trained by the Department of Agriculture kasi itong SLP partnership to eh. So, lumapit sila sa Department of Agriculture para sa training kung paano mag cassava chips making from cassava. Maraming cassava sa Siquijor. And then, lumapit sila sa DTI naman para sa packaging at sa marketing. So, nagpapatulong sila sa iba't ibang ahensya. Now, malaki na sila. And they also want to expand into other cassava products for other members in their group. Wow, sir. Paano ba mag-avail? Again, all you have to do, meron kaming campaign, ang tawag namin, tamang tulong sa tamang impormasyon. Marami kasing fake news tungkol sa DSWD na lumalabas dyan. Para hindi kayo mabiktima, get the right information, get the right type of Pero wala assistance. dito sa I-like DYKC. at i-follow nyo ang aming Facebook account. Makita nyo yung SLP nandun. Walang fake news dito sa DYKC. Wala. Pero kasi tatawagin namin yung DSWD. Oo, pero recently kasi, di ba, ang dami sa mga text. Dami, oo. Now, sir, ito pa. Nabanggit ni Presidente Marcos sa kanyang zona, yung latest zona niya, tulungan ang magsasaka, yung farming. Sir, sa SLP, magkano po ba ang ma-avail at paano sila makapag-avail sa Sustainable Livelihood Program by their own livelihood as farmer? Normally, they form themselves into groups. We encourage groups of 20 or 30. Mas malakas 30. kasi, no? And then they pick one economic enterprise na gusto nila. Like in that case nga, cassava harvesting and then cassava processing. And then tutulungan namin sila to come up with a business plan, a business proposal, and then we give them the grant. Each member of that group is good for around 15 to 20,000. So i-multiply mo na lang kung ilan yung membro sa grupo na yun. Kung 20 sila, Yun so ang that's maximum, 20, yun ang 15,000. 15 to 20 ang 20, maximum. yeah. So pinagsasama yon, rather than giving it to the individual, mas malaking cheque ang kanila makukuha kasi group na eh. Grupo, yeah. Oo. So kailangan silang may treasurer, mayroon silang Yes, officer. tinutulungan namin sila to organize themselves. Alam nyo, maganda tong SLP and I really wanna talk about it some more, no? Last Friday lang, nagpunta naman ako sa Pampanga. It's on our Facebook pages also. We gave out around 17 million worth of grants, close to 900,000 per group.
Ito, iba-iba. Meron doon grupo, Dami, mga AITA sila. Mm. And tinuruan sila ng provincial government to use yung mga wood na nakukuha nila to create furniture. So hindi na sila lalayo kasi 'di ba mga Aita, they have access to yung mga ancestral domains Oo. nila. So, maraming kahoy doon. Yeah, meron rin doon mga fishermen na wants to diversify into boat making. Gumagawa sila ng maliliit na mga balsa at mga bangka na maliliit. Paano yun, sir? Wala silang dagat. Ang Pampanga meron, may coastline ng Pampanga. Tama. Manila Bay ang coastline Manila niya. Bay. So, ang point ko doon, hindi complicated yung mga naiisip na plano. Normally ginagawa na nila. Ang tinutulong lang namin sa nila is to organize themselves, get the capital, and we monitor them. So, Huwag yung mawawala yung pondo. Paano sila turuan, sir? Mayroon bang magmo-monitor na mga taga-DSWD? Meron. Yung In fact, taga-SLP mismo? In fact, yes, may mga naka-assign na focal yan. And part of the monitoring there is tinitignan namin yung passbook nila nung samahan. We want to look, may savings na ba yan? Kasi part of the training sa kanila is to create savings accounts for their mga samahan regardless nila. of private banks? Yeah, Pwede? kasi yung pera pag binigay sa kanila, sila na naman pumipili. Sila kung naman saan eh. magmamanage. Pero importante sa monitoring namin, una, kumikita na ba yan? Pangalawa, nakaka-employ na ba yan ng kapwa nila? Pangatlo, nag-formalize ba? Kumuha na ba ng business permit? Ito kasi yung story niyan, Oka. Mga informal sector to eh. So, wala namang bangko o kooperatiba ang magpapautang sa kanila. Oh, Diba? Wala namang history eh. So kami, we capacitate them, tinuturuan natin through various partners, DTI, Department of Tourism, Department of Agri, para yung skills, TESDA, for instance. We help them organize, we give them the grant, hindi yan utang. Now, meron kaming 5-year horizon. Sa year 3 ng SLP, pag nakita namin na yung mga indicator na pumasa, kumita na, dumami na sila sa asosasyon nila, we give them another additional capital. Wow. And then on the Sir, fifth of the year, same amount na binigay nyo? no, sa dati? smaller na to. Smaller na. And then on the 5th year, meron pa ulit na parang last year of additional capital for the group. Bakit 5 years? Sa pag-aaral namin, it takes almost 5 years from an informal group to become a formal group. Meaning, business permit, marunong na gumawa ng financial statement, may passbook na, nakakapag-employ na ng kapwa nila. Now, on the 5th year, ano mangyayari sa kanila? Ipapasa naman namin sila sa DTI, sa Small Business Department of Trade and Corporation. Industry. Kasi ang DTI, meron silang Small Business Corporation. Yeah. Pero yung Small Business Corporation, pautang na yan at low interest. Siyempre, yan, I think 3% per annum yung... I'm sa not DTI. very sure. But Oh. yan, magpapautang na yan kung may track record na. So in the 5 years, meron na ngayon may papakita yung mga SLP groups natin na may track record na sila. So makaka-access pa sila sa additional capital. Alam nyo, Oka, sa mga na nakakinig, ang pag-ahon sa kahirapan di naman mangyayari overnight eh. Totoo po So, yan, sir. at hindi yan Depende sa kaya diskarte. at hindi yan kaya ng isang departamento alone. That's why ang utos ng ating Pangulo is to make sure we work together as departments, helping each other help people. So, sir, ito pa. Kahit how about the officer folks? Meron nga like yung Meron ba tayong tao dyan na parang eksperto na magturo sa kanila ng mga normally we work with the Department of Science and Technology DOST at saka o kaya Department BFAR. of Agri. Yes, anak nila ang BFAR. Mm. Hindi namin alam lahat ng skills. So that's why we really have a memorandum of understanding with different agencies. Sila mag-capacity building, mag-training. Kami naman organizing and helping with the capital. Sir, dito po tayo. Isa pa. Marami kayong programa eh. Yung Kalahi Seeds, Okay. yung Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services. Si Ma'am Charlene dito, minsan, gilap namin, ilang minuto lang dahil sobrang busy. Itong pagkakataon, sir, paki-explain po. Paano yung Kalahi Mas Seeds? madali na ang tawagin na lang natin community-driven development para hindi na mahaba yung pagpapaliwanag. May mga maliliit na mga munisipyo, mga malalayong lugar, mga 4th class, 5th class municipality. Sometimes they're so far that they don't get attention from national agencies, 'di ba? Pero may mga primary na pangangailangan sila ng mga day-to-day na needs. Halimbawa, mga bridge, para hindi natatawid ang mga estudyante sa ilog papasok ng school. Walang water sa community. Post-harvest facilities, daycare centers, health centers. Ang community-driven development, yan yung infrastructure projects na maliliit. Hindi yan lumalampas ng 3 million, 4 million
Tapos, ang gagawin natin dito, we let the community decide ano ba yung kailangan nyo, kayo na mag-identify. At then, tuturuan namin sila to organize themselves, empower the community, and then, pag nakita namin na ready sila after social preparation, ida-download na natin yung pera sa kanila. So still Direct to the mag-open pa rin ang account sa Yes, bangko? because the money there goes not to an individual, but to a people's organization. Pero mahaba yung processing na yan. Minsan mahaba, 6 months ang preparation yan kasi we wanna make sure na yung pera na ibibigay mapupunta sa tama at tama yung pamamaraan nila ng pag-procure. Pero anong twist nitong programa na to? When we give the money, dapat may counterparting. May responsibilidad yung community. Paano po yun, sir? Meaning, kung mahirap talaga ang nasa community. ang bigyan natin. 20% ang counterparting niyan. So, kung ang halaga ng proyekto, 1 million, ang ibibigay lang sa kanila, 800,000. 200,000 sila. Pero hindi kailangan cash yun. Kung mahirap yung lugar, in kind. Pwedeng free labor. Kayo magtayo. Okay. Parang Yung bayanihan. oras nyo ang ibigay nyo. The whole program is about kailangan maintindihan ng community na empowered sila, pumili, bottom up. Hindi ibig sabihin, gobyerno ang magdidikta, ito kailangan mo. Hindi. Identify the need in the community and then, let's do that project together. May taya ka, may taya ang gobyerno. So, ibig sabihin, kaming sa community, kailangan kami ang magpili ng anong gusto namin sa kalahi. Gawa kami ng Bridge, kunwari. piling kami. Oh. Kasi para sa aming community, farming community doon. So kami na ang paano, sir? Anong kailangan na sinong mag-a-assist sa amin? Yung municipal link ba? No, ibang group to. Ibang grupo. Kami ng national office namin na nag-identify ng mga lugar. Ang mga tinitignan namin dyan, poverty incidents, income ng community, ng municipality. We look at also yung disaster vulnerability nila. Itong lugar ba na to, laging tinatamaan ng bagyo, lagi ba malapit ba sa fault line, malapit ba sa bulkan? And then we also look at vulnerable communities. May mga indigenous people ba dito? Kasi yung mga indicator na yan, dun, the heavier you are, sabi ko nga, marami kang IP, marami kang vulnerable people, mataas ang stunting incidents mo, mahirap lang yung LGU mo, yung local government mo, then you are part of that list. Kasi this is nga development that should reach the countryside. Kasi di ba minsan ang pintas, national government, puro sa syudad, puro sa syudad, puro sa syudad. No. In DSWD, our mandate is to go far from the city centers. Yes, nakita ko yung mga tao nyo. Rural Kahit pa- ano ka, Bundok. layong bundok, Isla. pupuntahan ng mga tao Poverty nyo. exists when you are farther from city centers. So walang pero problema, sir, yung itong mga requirements kung sakali dito po tayo sa Kalahi, yung mga tao diyan kasi yung mga papel ay Alam mo, puro English eh. No. Alam mo, Oka, 30 years na tumatakbo yung programa and ang daming magagaling na stories. Mga common na Yes, mamamayan na pag na-train namin on how to do the paperworks, nagagawa naman. Pag gusto, kakayanin talaga. The paperworks have been streamlined. Pero meron pa rin talagang responsibility ang ating mga mamamayan to comply. Siyempre, pera yan ng gobyerno. Hindi naman pwedeng abot ka lang ng abot ng hindi mo sinusuri. Tapos wala na. Kaya nga sabi ko kanina, the social preparation for these communities will take 6 months. Pero after na tuto na sila on the first round, succeeding years, madali na sa kanila yon kasi alam na nila how to do it. Kasi po, for the information sa lahat ng tagapakinig natin ngayon, Secretary Rex, alam nyo, si Secretary Rex Gatchalian ay galing LGU. Oo. Kaya alam niya kung anong pasikot-sikot dyan sa bawat community. Kaya dapat lang, kaya very successful ang DSWD ngayon dahil kayo po galing LGU, naging mayor ng Valenzuela, naging congressman, at ngayon nasa executive na naman. Sir, itong tanong ng isang kababayan natin, sabi niya, kaming mga senior citizens dito sa Olango Island, wala kaming hanap buhay. May maintenance pang gamot. Bisaya yung tanong niya. So, paano to? Meron tayong satellite office na malapit sa lugar nila. Magtungo lang sila doon. Tapos ang mangyayari, i-avail nila yung assistance natin to individuals in crisis. Pa rin. situation. Pa rin. So, Ma'am Charlene, murag imuhan yung teritoryo, ma'am. Now, ito pa. Sir, ilang minuto lang ato sagutin natin. So, for example po, Sir Secretary Rex, yung nasa pinakamalayong bukid, wala na basta-basta makadaan. For example, Sitio Sigpit. Ayun in Media 11 Toledo pala. Wala namang basta-basta
punta sa bukid na yan. Kaya walang nakalista. May mahabol pa kaya ngayon sa inyong tabang tulong dito sa barangay, sir? Kung yung sa uplift assistance, wala kayo doon, hindi natin magagalaw yung listahan like I mentioned. Kasi hindi din sa Pero again, there are other programs ng DSWD like yung AIX, balik ako ng balik dyan. Binanggit rin ng Pangulo yan sa SONA. That is for everyone na may pinagdaraan ng krisis. So ito pa. Pakitanong lang po kay Secretary Rex, paano kaming mga senior citizens na walang kinikita? Please, pangutan. nasa Montalban Rizal to eh. Senior citizens, walang kinikita daw, sir. Paano yon? Alam nyo, meron tayong tumatakbo na social pension program for the poorest of our senior citizen. Nakakatanggap sila ng 3,000 kada buwan. Kada quarter. 1,000 per month. 1,000 per month. Unfortunately though, patuloy kaming naglalabi pa sa ating mga policymakers, sa ating mga congressman at senador na sana i-expand pa. Kasi ngayon ang nakikater natin dyan, 4.3 million senior citizens out of the estimated 8 million senior citizens of the country or 9 million citizens of the country. So ano pong mga requirements yan? Wala. Kinukuha na namin sa CBMS rin yan. CBMS pa rin? Oo. So doon talaga... Kasi alam nyo bakit balik kami ng balik sa CBMS? 'Di ba minsan sasabihin nyo, yung listahan kasi palakasan. Alam nyo ngayon doon politiko ang pagbintangan dahil kalaban kaya nga namin ngayon politika sa yun, batas sa batas ng CBMS wala nang gagalaw ng listahan kundi PSA. Let's let the PSA do the listing, kami comply. So ibig sabihin, lahat ng mga politiko diyan, kayo mga nakapit Bisaya ko na lang, sir, kamong mga naminaw diya, ang kantong inyong gipasangil nga mga politiko ang naglista dili akong klarohon si Secretary Rex Gatchalian na gyud with Ma'am Salin Lucero na rin namo nga ang Philippine Statistics Authority na mo gikuhaan nila og datos aron maapil mo og aron po di mo maapil kung wa mo ana. Ang kanang PSA mauna kantong NSO sa una. So sa sunod tuig baton pang Secretary Rex nga kantong inyong mga putanang wa mo maapil, ganun na-apil sila. Please pa-apil mo sa census man ang Ano yan? CBMS ang tawag CBMS, dyan. Community-Based Monitoring System. Every 3 years yan ginagawa. In fact, sa 2027, meron na naman So, tayo. appeal mo ani. Because, kung dili mo appeal, magbagulbol, napun mo DSWD. Nga nung, si Juan de la Cruz gitagaan, pero si Juan na Dagdag ko lang hindi lang DSWD, pati all departments will be using the CBMS already. Ngayon, pati yun siguro. Pati Department of Agriculture, DA. DA, lahat. So, talagang importante yung CBMS participation na yan. Sir, ito pa. Paano yung mga humihingi ng as individual? Pwede ba silang mag-walk-in? Yes! Doon po kung saan. Hindi Yes. sa regional office ni Yes. Dr. Salim. Marami kaming satellite offices sa buong bansa. Again, ulitin ko to. Tamang tulong sa tamang impormasyon. I-like at i-follow nyo ang official Facebook account ng DSWD. Nakalista lahat ng offices namin doon nationwide. So paano yun sa mga LGUs? Mayroon ba tayong mahanap doon? Hindi Mahanap? LGU. Yung mga office namin nakahiwalay naman yon. Talagang department ang nagpapatakbo, hindi local government. Pero karamihan sir nasa mga municipal building. Nakikishare kami pero hiwalay. Pero Hiwalay. meron din kami mga stand-alone. So Pwede kayo mag-walk-in sa madaling salita. So ibig sabihin mayroong pondo din doon kung sakali. Yes, lagi may pondo ang aming mga satellite office and kadalasan nasa labas talaga kami ng munisipyo. Very seldom kami nasa loob. Umiiwas kasi ayaw nang alam nyo, kilala ko tong pati si Congressman Wes, kaibigan ko tong dalawang magkapatid, except kay Congressman Wes. So, hindi ako nakapag-interview ng marami sa kanya, pero itong dalawa, si Senate President ngayon, Sherwin Gatchalian, at ito, in 2010 pa, huwag niyo sabihin, matanda na po kami. 2010 pa po, laging ko pong tatawagan, ang ngayon, Secretary ng DSWD. Siya po ang siya po yung kaya nga very successful ang kanyang departamento ngayon sa pagtulong ng taong bayan dahil siya ang naging mayor. Alam niya kung paano patakbuhin yung LGU ng Valenzuela, naging district congressman at ngayon, sir, ito maraming nakikinig sa atin yung mga viewers natin sa ibang bansa na may mga dependents dito, sir. Yes. Qualified po ba sila? Sila po yung magka-qualify ba yung mga pamilya nila
dito sa atin kung sakaling yung humingi ng tulong pero nalaman ng si taga DSWD na, uy, may apam ka eh. Tapos nasa CBMS kayo. Alam nyo, ulitin ko, basta Pilipino ka, may krisis kang pinagdaraanan. Very good. All you have to do is come to the nearest DSWD office. Yes. Sir, OFW. Hmm. Maraming umuwi ngayon dahil sa kaguluhan doon po sa Middle East. Mayroon pa ano bang participation kayo? May Yeah. may OWA naman sila, may Yes. DW. Pero how about DSWD? Pero syempre, hindi naman kaya ng OWA at DMW lahat. So, nagpartner rin kami. Ano bang una nating ginawa? Pag landing pa lang nila, yung mga social workers natin, nagsa-psychosocial intervention. Syempre, may mga trauma yun eh. Diba? So, yung mga grief counselors namin, mga social worker namin are all equipped to handle that. No? Yung dun, kasi hindi naman lahat ng serbisyo ng DSWD puro cash eh. We also have non-cash services. So, yung mga social workers namin are trained to do counseling. So, yun muna. Second, yung Sustainable Livelihood Program. Marami doon sa umuwi ng Middle East, ibinigay sa amin ng ni-refer sa amin ng DMW at ng kanilang ng OWA na ina-avail rin yung SLP na binanggit ko kanina. Nung kasagsagan ng energy emergency, nakamit ako ng ilan na individual lang to, hindi group. Gumawa na ng canteen na maliit kasi yun ang skill niya. Nung nasa abroad siya, nagtatrabaho pala siya sa hotel. Pero nung nagkagulo doon, umuwi siya, ginamit natin yung know-how niya in the kitchen by her setting up a small canteen. Paano yung salary? Para yung SLP ang ginamit niya doon. Ay, Diba? so nice. So ibig sabihin, sir, ang lahat ng mga agency na hindi kinakaya nila doon sa inyo papunta. Kaya sabi ko sa iyo, Oka, you see us in everything. Alam mo, normally may problema sa mga magsasaka, kami ng DA ang magkasama. Nung nagka-problema sa mga transpo worker, kami naman ng DOTR. Ang common denominator kasi lagi, it becomes a social welfare issue. That's why DSWD. Alam mo, yesterday kasi I went to Negros Occidental also. Ewan ko kung nababalitaan nyo, yung nag-state of calamity sila dahil dun sa mga peste na kumakalat at kinakain na sinisira yung mga sugarcane plantations natin. So, delikado yung mga farmers. Hanggang ngayon, na sir, magutom. mayroon pa silang problema. So, that's why nag-emergency cash assistance tayo dun. Pinapunta ako ng presidente to make sure na yung mga farmers at yung mga farm hands natin, yung mga laborers natin, habang hindi sila makaani ng maayos, natutulungan din ng gobyerno. Ang partner naman namin doon, Department of Agriculture. In everything kasi, it has to be whole of government. Hindi pwedeng isang departamento lang. Sir, ito pa. Social welfare, social services. Paano yon? May tao pa ba tayo dyan na available para sa kabataan? Kasi mayroong mass shooting, yung, Yes. yung bullying. Lately, I think the other day, may teacher na binugbog sa magkapatid na estudyante doon po sa Davao de Oro. Sa San Jose National High School in Tacloban. Sir, mayroon po ba tayo? Ano bang intervention na may bigay natin sa DSWD para yung mga bullying sa school, yung mga batang na parang naligaw, mayroon po ba tayo? Paano na ito i-monitor? Ang lead agency dyan, Department of Education, at DepEd natandaan nyo sa SONA, nag-explain ng ating Pangulo na nag-deploy na sila ng mga guidance counselors at guidance aides sa mga school natin. Pero kami, ang DSWD, proactive tayo. Sa bahay pa lang, simula na kailangan ang pagtuturo sa mga bata na hindi tama maging bully. One less bully leaving the house is one less bully in a school. So paano natin ginagawa? Remember, yung family development sessions ng 4Ps, kailangan nila umattend ng seminar, doon pa lang tinuturo na natin sa mga magulang to be responsible for their children. Ituro sa kanila yung right conduct and right upbringing. Pangalawa, niro-roll out na rin natin yung bagong batas, yung parent effectiveness sessions. So tayo proactive. Sa bahay pa lang, gamutin na natin bago magkaroon ng problema. Kasi tayo ang unang Magulang. teacher. Yes. So, sir, marami pa akong katanungan sa iyo. Hopefully, pag nandito kayo sa Babalik Cebu. tayo. Of course, Oka, ikaw pa. Kung sakali, sir, kung may emergency kaming hindi kailangan namin si director sa Lane dahil wala sa kanyang teritoryo, wala sa kanyang power ang kailangang sagot namin. Sana po matawagan ka rin namin. Yes, anytime. Pero even si RD Shalane can refer to other regions. Interoperable yung mga regions namin. Yes. Meaning,
Kasi minsan ang problema naman cuts across multiple regions eh. Dito Oo. natagpuan, inuwi sa Leyte. So sasaluhin naman yan na regional office namin doon. We operate 17 regional offices. We employ 40,000 angels in red vest. Handang tumulong yan no matter who you are and no matter where you are. So, Secretary Rex, good luck, sir. Alam ko nga marami pa kayong itineraries from here. I don't know kung... Pupunta tayo sa Walang Gutom Kitchen. I wanna check the status since we opened it a month and a half ago. And then from there, may mga titignan tayong mga bagong residential care facilities, mga shelter para sa mga naaabuso na kabataan at kababaihan. Like I said, mas kilala nyo kami sa financial assistance pero may non-cash kami na mga serbisyo, non-cash based na serbisyo na ibinibigay rin sa taong bayan. Sir, last na lang, sir. Mayroong RA 9262, yung Violence Against Women and Children. Yung mga babaeng inabuso. Paano naman kami? Early for you, I'll make an extension. Sisiguraduhin na bakit? Binubugbog ka ba? Hindi pa. Anyway, sir, salamat. Oka, thank you, very Oka. much, sir. Thank you. Sir, si Secretary Rex, ako pasalamatan ha. Kita ragig espesyal ni Secretary Rex ha. O niya, sa tanang mga nanginahanglan o kanang tubag na ninyo, pwede mong mangutanan ako o magbalik. Pwede po ninyong i-review ang among Facebook page na adire si Secretary Rex Gapon. Kantong nangutanan nga wa man ma-appeal. Dili mo ang wa man mo mutubag sa taga PSA nga nag-CBMS inyo. Kamusad nga mga sigig pangutana nga nung dato appeal man siya. Ang pobre gapon mo kayo di man gud mo mutubag. Mao na kamong mga naminaw karon og wa pod ka paminaw niya wa gyud ka apas sa mga inyong pangutana sa tubag ni Secretary Rex. Si Director Lucero, from time to time, akong matawag din para siya patubagon para ninyo. But, kantong dili good qualified, pasensya na lang kay daghang kayong serbisyo ang DSWD, mo bitong usahay, di na nato usahay makabot ang linya ni Director Charlene because every morning, sayo kaayo, sa mubiling na narabako. The last one ito's buhol, naputol ang among phone patch sa interview kay nag-mobile. So, Secretary Rex, dili ang ganun sa ordinaryong phone patch, gianhi kita. So, salamat sa mga taga-DSWD. Tinuray gini silang mutabang kay ang tanan sa tanaw sa mga tao, ang pinakamabait, pinakamabuting tao, laging handa ang DSWD. Headed by Secretary Rex Gatchalian. Igsoon siya ni ato sang higala si Senate President Sherwin Gatchalian. So, sir, salamat, Ma'am Charlene. Salamat kayo. Thank Salamat you. kayo ninyo tanan. O, maayong udto. Kini, gituyo ning special program. Kunya ato pasalamatan si Coach Eddie sa iyang time nga gihatag na to para sa DSWD na matubag ang inyong mga pangutana. Thank you very much. Maayong udto ninyong tanan. Stand by sa mga balita. Inyong nabati ang tulumanon. Padayong Pilipino! Hantod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.